panauwi pandangan. Magandang umaga! Muli ay malugod namin kayong binabati sa ika-47 taunang pagtatapos ng Tanza National Trade School. Sa pagsisimula, maging handa sa pagbibigay bugay sa watawat ng Pilipinas para sa pag-awit ng lupang hinirang na kukumpasan ni Tiffany Abelionar ng Baitang 12, Humanidades sa tagang Panlipunan, yung Francisco Mochi. Bigyang papuri at dami ang presensya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin ng magsisipagtapos sa sayo ng ibig ni Ron Christoph Lapsen ng Baitang 12, Agham, Teknolohiya, Inhinyeriya at Matematika, STEM, Ptolemy. Susundan ito ng pag-awit ng himno ng Cavite sa kumpas ni Julia Basco ng Baitang 12 at ng Teknolohiya, Inhinyeriya at Matematika, STEM, Aristotle. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, pelas ng silanganan, hanap ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, yan ka na mag-ibig, sa manlulupin, di na masisingil. Sa nagalang ng sa sipin at sa langit mong lugar, may ilan ang tula at awit sa
amin sa panahon ng aming pag-aaral. Sa bawat hakbang na aming hinahap, ikaw ang aming lakas. Sa pagtatapos ng iyong ito at aming buhay ay estudyante, hinihiling namin ang iyong patnubay sa aming paglalakbay. Tulungan mo kami maging malakas sa harap ng mga hamon, maging mapanulig sa aming mga desisyon, at maging mapagkumbaba sa mga tagumpay ng mga kamit namin sa hinaharap. Nawa, ang mga aral na natutunan namin ay maging gabay namin sa paglalakbay. Tulungan mo kami na ang mga biyayang paloob ay magamit namin upang mapagkakuran namin ang aming kapwa, maging tanggaw nila sa madilim na daligas, at maging instrumento ng pagpapalawak ng iyong pagmamahal at kapayapaan sa kung saan ang pagtutulungan. Sa pagtahak namin sa landas na iyong pinagdaan, nananalig kami sa iyong plano para sa amin. Sa pagpapatuloy namin sa buhay, nawa ang iyong pagmamahal at biyaya ang patuloy na magbigay sa amin ng lakas. Ang lahat ng ito ay ang aming isang dalangin sa mabagis ng pangalan ng iyong anak at ang aming Panginoon Jesus. Amen. Bayang kapit, aking mahal, lagi patuloy na may tapat. Sayang mo ay lagi Wala nga. at laging may isang Hindi. Bakong parents nung nauna. Ay, mga kami-kami po. Ang tarakan ko ulo. Kubo yan dyan. Ganito dito. Oo. Hindi, dito lang. Ano yan? Bagay namin tent, mahiram namin yung matanda.
Sa kinatuon ng kapitong distrito ng Cavite, kagalang-galang Christine Diego Siremulia at ang alkalde ng bayan ng Tansa, kagalang-galang Yuri A. Pacumio. Sa ating pansangay na tagapamaligala ng mga paaralan sa lalawigan ng Cavite, Dr. Rose Marie Torres, Sesopay, at sa mga katuwang na tagapamaligala ng mga paaralan, Gregorio A. God Jr., Seso 6, at Q.O. Antonio T. Faustino Jr., Sese. Sa hepe ng kurikulum implementasyon, Dr. Elpidio B. Bergado, sa ating inang tagamasid, Dr. Maribeth C. Rieta. Kasama ang punong guro, Dr. Rolando P. Dilidili, katuwang na punong guro sa Senior High School, Ginoong Adalbert S. De La Cruz, katuwang na punong guro sa Junior High School, Dr. Irene R. Sarmiento, at katuwang na punong guro sa Operasyon Pilipining Lovely Reconcilio. Ang mga pinuno ng pangkat ng mga asignatura ng pagtutuos, pagnenegosyo at pamamahala, OABM Ginang Maricel Oropilla, Humanidades at Agham Panlipunan, Youth Ginoong Reduel A. Oxtero, Agham Teknolohiya, Ingenieria at Matematika o STEM, Dr. Evelyn D. Dunino, at sa Teknikal, Vokasyonal at Pangkabuhayan o TPL, Dr. Harold B. Pangilinan, at ang ating gabay tagapayo, Ginang Esther M. Zuniga. Sa mga guro, mga kawani, mga magulang, at sa inyong mga magsisipagtapos, magandang araw sa inyong lahat! Ito ang araw ng selebrasyon ng taunang pagtatapos na bunga ng kanilang pagsisikap at natamong tagumpay sa mahabang panahon na puno ng kaalaman na magbibigay sa kanila ng bagong oportunidad na harapin ang bagong pakikipagsapalaran sa hamon ng buhay. Ang taunang pagtatapos na ito ay may tema, Henerasyon ng Pagkakaisa, Kaagapay sa Bagong Pilipinas. Ang temang ito ay binibigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaisa upang makamit ang inaasam na tunay na pagbabago sa ating bayan. Upang formal na simulan ang ating programa, narito si James A. Wenceslao para sa pagbungad na pananalita. Sa ating pinagpipitagang pansangay na tagapamanihala, Dr. Rose Marie Torres, sa ating kagalang-galang na punong guro, Dr. Rolando P. Dilidili, sa mga katuwang na punong guro, Ginoong Adalbert de la Cruz, Binibining Irene Sarmiento, at Binibining Lovely Reconcilio, sa mga puno ng departamento, sa mga masisipag na guro at kawani, sa mga magulang at tagapag-aruga, at higit sa lahat, sa mga kapwa Ukrainians mag-isipang tapos. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo ay nagtipon-tipon sa araw na ito upang ipagbunyi ang isa sa pinakamahalagang araw sa buhay naming mga mag-aaral, ang araw ng pagtatapos. Sa wakas ay nagbunga na rin ang 2 taong pagsusulog ng kilay sa senior high school. Sa mga guro ng ating simpleng paaralan, Tansa National Trade School, na hindi lamang nagbunga ng mga aralin, kundi tumayong pangalawang magulang sa amin, na walang sawang gumabay upang kami ay maging mahusay at mabuting individual. Ipinapahayag ko sa unang mga magsisipagtapos ang walang hanggang pasasalamat. Sa aming pagpisan sa paaralang ito, makatitiyak kayo na bitbit namin ang mga aral na mula sa 4 na sulok ng silid-araran sa pagtahak sa bagay ito ng aming buhay. Sa mga magulang o tagapag-aruga na narito, hindi sapat ang salitang salamat upang kayo ay pasalamatan. Ang araw na ito ay aming alay sa inyo para sa walang kapagurang pagmamahal sa amin. Batid namin na dugot pawis sa inyo ang inyong inilaan upang kami ay mapagtapos. Ang pagtatapos na ito ay hindi basta lamang pagtatapos.
Sa halip, ito ay hudyat ng pagsisimula sa bagay ito ng aming buhay. Para sa mga magkakolehiyo, naway paghusayan pa ng bawat isa upang makamit ang anumang titulo na ating minimiti. Para naman sa mga mag-aaral na maghahanap buhay na, naway magkaroon ng ibayong patatagan sapagkat haharap na sa tunay na buhay. Sa umagang ito, namnamin natin ang bawat sandali sapagkat ito ang manifestasyon na napagtagumpayan natin ang mga hamon at pagsubok bilang mga mag-aaral sa sekundaryo. Muli, pagbati sa ating lahat, mabuhay ang 2025 graduating class. Maraming salamat, James. At para naman sa pagpapakilala sa panahong pandangan, ating bigyan ng masigaong palakpakan ang ating mapagmahal at mapagkalingang ama ng Tanzan National Trade School, Dr. Rolando P. Dili-Dili. Maraming salamat. Alam mo, introduction pa ng mga bata, wala introduction. Sa atin bang, assistant principal dito, at alam mo, wala pa yung isa. Kasi Albert de la Cruz ng Senior High School at sila Derek Salem ng sa ating coordinator ng Senior High School, Sir Melina at Sir Rosero, sa ating PTA President nandito, Sir Espiritu, sa ating mga subject group head nandito, sa ating guidance counselor, lahat ng senior high school teacher, and of course, ating mga senior high school advisor ng ating mga graduating students. At ang pinakamahalaga sa lahat, siyempre, ang ating mga magulang at ang ating mga mag-aaral na magsisipag tapos. Isang magandang umaga sa inyo lahat. Bago tayo pumili ng ating magiging pagtangan, talaga tuloy natin pinag-isipan. Gusto ko kasing ang ating mag-aaral ay mayroong inspirasyon na talagang alam nilang kanilang pwedeng gayahin, pwedeng maging idolo sa kanilang magiging kinabukasan. Ang ating panawing pagtangal ngayong umaga ay talagang kilalang kilala ko. Kilala ko siya at mula pa nung siya ay mag-aaral hanggang sa siya ay makarating sa kanyang posisyon na pinatatayuan ngayon. Sapagkat ang ating panahing pagtangal ay naging mag-aaral ko nung buhay. Siya ay buhay na inspirasyon na pwede niyo gayahin, mapagbigay sa inyo kung ano ang magandang kakahating ng inyong buhay sapagkat siya ay kagaya niyo rin nung siya ay nag-aaral. Isa siyang mahirap na mag-aaral, halos walang baong pumapasok, pero ngayon ay ibang-iba na ang dating, mas maulad pa sa kanyang teacher. Ganun siya ngayon. Mas mayaman pa sa kanyang teacher. Sapagkat nung ako ay nagtuturo, ay namumupaan ako ng bahay, nakikita ko siya, pati yung kanyang kapatid, magulang. Hindi ko alam, namumupaan din pala sila doon. At hindi ko alam na talagang kung hindi ka kaya, hindi sila din mga kabayan na minumupaan hanggang sa nung magtagal, mag-graduate ka siya at nawala na kami ng komunikasyon sapagkat kami nagtuturo ay siya ay nag-aaral. Pero dumating ang panahon na kami ay nagkita muli at ibang-iba na ang kanyang sitwasyon.
malaki sa inyo ang ating natiling panauhing salita sa espesyal na araw na ito. At alam niyo ba na ang ating panauhin na magbibigay sa inyo ng inspirasyon sa kanyang ibabahaging pananalita ay ating estudyante at actually ako ang kanyang si Kumanda. Kaya naaalala niya yung kanyang ginagawa noong pumasok yung mga tulay ng bandila. Dahil siya ay isa sa ganong ginagawa nung siya ay estudyante. Patunay lamang na kapag tayo ay masunurin, nagiging pagpala ang kinabukasan. Hayaan ninyo akong bigyan ng pagpapatunay na karapat-dapat siyang maging inspirasyon ninyo sa dahil sa kanyang mga nagawa at parating. Sadya man ang maging talino, sipag at determinasyon sa buhay na kinabinaran ng magandang edukasyon ang tunay na nakakapay ng isang tao upang mahimo niya ang isang manigning na kinabukasan. Ang ating panauhing tagapagsalita ay isang self-directed, masipag na tagapagturo sa kanyang larangan at may malalim na kasanayan sa pagtulong. May marunod na pangako sa pagsulat ng mga mag-aaral at karanasan. Sanay sa disenyo ng kapagkakang panahon, nagpapayaman at nagpapasulong ng mapagpapagong mga aktibidad na tumugon sa magkakaibang interes at pangangailangan ng mga mag-aaral. Ang kanyang kasanayan ay kanyang natamo at siya ay naging porsigido sa kanyang pag-aaral. Siya ay may units ng Master of Arts of Education with specialization in social science. Ano siya sa Philippine Royal University sa Davao, Manila. Nagtapos ng Master of Arts in Education, major in Educational Management sa Western Colleges at naging Doctor of Education, major in Educational Management sa Eugenio Amam Rodriguez noong 2016. Ang kanyang mataas na pinag-aralan ang nagdala sa kanya upang siya ay maatasan at mabiling mabigyan ng mahalaga at kapit-kapitagang mga gawain sa kanyang matagumpay na nagawa. Kabilang dito ang mga sumusunod. Siya ay isang trainer facilitator ng gender and development sa iba't ibang paaralan. Chief trainer facilitator ng Paraligman Lipunan sa elementarya at sekundarya. National Editor at Content Writer ng Paraligman Lipunan, Learners Material sa magkakaibang panahon. Marami pa siyang ginagampanan. Actually, siya ay naging kinukuha ng Department of Education upang magsulat at gumawa ng inyong mga dapat aralin. At yan ay ini-implement siyempre sa buong Pilipinas. Pinayang niya hindi lamang ang kanyang isip, maging ang kanyang buong pagkatao. Siya ay aktivong miyembro ng Philippine Normal University Alumni Association, ganoon din ng Philippine Historical Society at kasalukuyang at yaman ang tahan o ang kapisanan ng mga kapagkakuyot ng Paraligman Lipunan sa Pilipinas sa Pilipinas. Ibuman natin ang mainit na palakpakan ang pansakay sa tagamasid ng Paraligman Lipunan sa Division ng Cavite. Ang sa ating ipinagmamalaki na umunlad, pagmulat sa baba hanggang sa siya ay umunlad. Ang ating panauhing pantangal sa tagapagsalita. Samahan niyo ako upang sa isang tuli ng palakpakan. Walang iba, kundi si Dr. Emily Redondo Tigos. Maaari na rin po mga anak. Maraming salamat, Sir Denny, sa totoo po yun, bago po
nahihirapan. Kasi sima ng tatay ko noon, 7 years old pa lang ako umalis siya. Noong October 1979, then December of 1979 din, biglang lumubog ang kanyang barko. Until now, hindi pa nakita yung kanyang bangkay, kaya pinangako ko sa sarili ko noon, siguro magiging mantra ko pag ako ay naging doktor. Kasi pangarap ko nung maging doktor, kaya lang hindi pa nabibenta ang bahay ni Aguinaldo. Kaya wala kaming perang ipantutustos, kaya naging mantra ko, kinakailangan hindi ko paluluhain ang aking magulang, ang aking nanay, kasi nag-iisa na lang siya nung time na yun. Kaya mga anak, ang sikreto daw ng tagumpay, huwag na huwag niyong paluluhain. Ni isa mang patak ng luha ang inyong mga nanay o inyong tatay. At isa pa, matuto kayong humarap or tumingin sa mga naging bahagi ng inyong buhay. Ako, siguro hindi makakarating sa aking nalalagyan sa araw na ito kung wala ang tulong o hindi naging malaking bahagi sa aking buhay si Sir Dili. So mamaya ko na sasabihin yung iba pa. So isang maliit na pagbati ko sa ating minamahal na punong guro, Sir Dili, sa ating mga assistant principals, Ma'am Irene, Sir Alderbert, Ma'am Lovely, Ma'am Lolit, kung nasaan ka man, Ma'am Jeline, Sir Harold, sa lahat po ng mga department heads, mga guro, non-teaching personnel, mga magulang sa ating school PTA officer o president, sir, at syempre, sa mismong tampok sa araw na ito, ang mga magsipagtapos, isang magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat. Hayaan niyong umpisahan ko ang aking palalita na may malaking pagpapahalaga at paghanga sa bawat isa. Ang aking taus-pusong pagbati sa mga magulang. Palakpakan naman ninyo ang mga magulang. At tagapag-alaga na sumubaybay at tumalalay tungo sa tagumpay ng mga mag-aaral na naririto ngayon. Lalo't higit sa mga mag-isipagtapos na naging masigasig sa pag-abot ng inyong mga mitigil. Alam niyo ba, di na lang, kwento ni Sir Dili na ako'y kanyang estudyante. That was way back 1985 to 1989. Or to be more specific, 1989. O siya naging guro. Siya ang aming senior commander. Sa kanya ko natutunan kung paano yung konsepto ng merit at demerit. Sa kanya ko natutunan kung paano maging punctual. Kaya kanina, napakaaga ko kasi alam ko, si Sir hindi namin yan nangunahan sa aga. Kasi siya ang aming safety commandant, we are looking forward lagi sa kanyang may turo. Naging madisiplina siya, pero alakip ng kanyang pagdisiplina ay yung mararamdaman mo yung pagmamahal ng isang tunay na ama. Kaya nga masabi kong napakapalad ninyo kasi principal ninyo si Sir Dili. Palakpakan nyo nga si Sir Dili. Kasi sa akin talagang napakalaki naging impact ko, Sir. Diba actually kapag ikaw ay isang section 1, dapat close ka sa iyong advisor. Pero baliktad sa akin noon sa Tirona, ang Diamond. Mas close kami lahat kay Sir Dili dahil kahit kami mga estudyante, may kanya-kanya kami mga table. Kasi lahat ng mga commander or lahat ng mataas na rango doon, meron kaming mga table sa opisina ni Sir. Kaya napakaswerte ninyo at maswerte rin ako dahil naging bahagi ng aking buhay si Sir Rolando Dili. Siya yung guro ng madisiplina pero may kalakip na pagmamahal. Ang sarap balikan ng high school, di ba? Dito nyo, sure hindi nyo malilimutan ang inyong first love. Were you able to experience your first love? Wala kayong first love? Favorite teacher? Sino? Okay.
Sina Sir Harold ba? Sina Ma'am Monica ba? Sina Sir Austero ba? Sina Sir Erniel ba? Favorite subject? Recess. Man, kasi STEM ka. Mga alaala sa iba't ibang panig ng paaralan. Yung paggawa niyo ng mga TikTok videos. Nakagawa pa kayo ng mga TikTok videos dito? Yes. Yung pagkanta ng sabay-sabay. Yes. Yung pag-post niyo sa Facebook na ang background ay ang tansa train. Pag-post sa Instagram. Panonood ng Netflix habang naghihintay sa teacher. Na-experience niyo? Okay. Yung panonood ng mga balita sa YouTube. Panonood ng inyong mga favorite vloggers. Katulad nila Kong TV, Ina V. Cortez, at higit sa lahat, paglalaro ng mga FML. Yan, ang Ano number ba isa? Valorant, di ba? Diba ang sarap balikan? ML. At ang bilis ng panahon, di ba? Yung iba sa inyo, 6 years. Kasi dito pa lamang, dito sila nag-aaral ng junior high school. Yung others naman ay 2 years. Pero iba't ibang taon, pero iba't ibang karanasan, nag-iyak na hindi nyo malilimutan. Ngayon, umpisa na ng panibagong yugto ng inyong buhay. Umpisa ng panibagong hakbang sa pagtupad ng inyong mga pangarap at umpisa ng paglaban sa tunay na hamon ito. Ang pagtatapos ninyo ay isang regalo para sa inyong mga magulang. Ngunit, ang pagsasabuhay nito ay isang regalo para sa inyong sarili at sa inyong hinaharap. Sa modernong panahon, naharap tayo sa iba't ibang pagsubok na naging hadlang sa pagkakaisa. Isa na rito ang matinding polarisasyon ng ating lipunan. Sa social media, ano nakita niyo sa social media? Nakikita natin ang pagkakahati-hati ng ating bayan dahil sa iba't ibang mga paniniwala sa politika, relihiyon, at sa iba pang panlipunang usapin. Marami ang nag-aaway, nagpapalaganap ng maling impormasyon at nagkakawatak-watak dahil sa mga isyu na dapat sana ay pinag-uusapan ng may respeto at pangunawa. May hamon din sa inyo bilang mga kabataan. Ang kayong tinatawag na henerasyon ng pagbabago. Anong tawag sa inyo? Pero ang tanong, paano ninyo magagampanan ang inyong papel bilang tagapagmana ng kinabukasan ng ating bayan? Paano ninyo mapatunayan na kayo ay isang henerasyon na may pagkakaisa? Sa panahon ito, hindi mahalaga kung anong rehiyon o antas na pamumuhay ang pinagmula ng isang tao. Ang mahalaga ay iisa lamang ang iyong layunin, isang bansang malaya at maunlad. Sa kasaysayan, isang patunay na sa bawat hamon, ang ating pagkakaisa ang naging susi ng tagumpay. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay na ito, tila unti-unting nawawala ang diwa ng pagkakaisa sa ating kasalukuyang panahon. Sinabi nga ni Dr. Jose Rizal, anong sabi ni Rizal? Kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngunit paano ninyo matupad ang pangakong ito kung hindi natin supilin ang pagkakahati-hati? Bilang kabataan, may kakayahan kayong baguhin ang takbo ng ating lipunan. Again, bilang isang kabataan, may kakayahan kayong baguhin ang takbo ng ating lipunan. Narito ang ilang mga paraan kung paano nyo may sulong ang pagkakaisa sa bagong Pilipinas. Una,
paglalaganap ng tamang impormasyon. Sino rito naniniwala sa TikTok? Sa mga news about TikTok or tungkol sa TikTok, tungkol sa Facebook? Very good, wala. Sa panahon ng fake news at disinformasyon, mahalagang kayo mismo ang maging tagapagtaguyod ng katotohanan. Gamitin ninyo ang social media para magbigay ng tamang impormasyon at hikayatin na maging mapanuri at responsable sa inyong mga binabahagi. Again, think before you click. So, hindi lahat na nakita sa videos, hindi lahat na nakita sa TikTok, dapat sinashare. Ano mo na tinitignan? Kung saan nagmula o kung ano yung sanggunian or source ng information. Number 1 is pagpapalaganap ng tamang impormasyon. Pangalawa, pagtulong sa komunidad. Magsimula kayo sa inyong sariling komunidad. Mag-volunteer kayo sa mga programa na makakatulong sa ating mga kapwa, tulad ng relief operations. Sinong naalala ng pandemic na may community pantries? Wala? Wala nakaalala? Okay. Marami or malaki ang naitulong ng community pantries na ito sa ating mga hindi gaano sa mga nasa laylayan ng lipunan. Kaya kayo bilang mga kabataan, I'm sure, mga 4 years from now or 10 years from now, ay magiging bahagi kayo or magkakaroon kayo ng kontribusyon para magpalaganap or lalong sulong ang community pantries. Ikatlo, pagtuturo ng pagmamahal sa bayan. Ang pagkakaisa ay nagsisimula sa pagmamahal sa bayan. Naalala niyo na sumabog ang isang nuclear power sa Japan. Hello? Naalala niyo yung balita na datuwa siguro mga 8 or 10 years ago, ang mga Hapones, hindi nila iniwan ang kanilang sariling bansa. Imbes, yung mga asawa nilang Pilipina nung ginawa, umuwi ng Pilipinas. Pero ang mga Hapones, nanatili sa kanilang sariling bansa. Sana sa atin, makintal na yung pagmamahal natin sa ating bayan. Ika-4, pakikilahok sa mga pampublikong usapin. Hindi natin kailangan maging politiko upang makilahok sa pagbabago. Ang pagiging mula sa isyong panlipunan at ang pagboto ng tama sa halalan ay ilan lamang sa hakbang na maaari niyong gawin para mapanatili ang isang matatag at nagkakaisang bansa. Ika-5, paggalang at pag-unawa sa iba't ibang pananaw. Ang tunay na pagkakaisa ay hindi nangangahulugan ng pagkakapare-pareho ng ating opinyon. Tama, mali? Sa halip, ito yung address ninyo, yung kakayahan ninyong makinig, umunawa, at magpatawad sa kabila ng ating pagkakaiba. Matutong makipagdiskurso ng maayos at iwasan ang mapanirang argumento. Kung nais natin talaga ng isang bagong Pilipinas, dapat magsimula tayo saan? Sa ating sarili. Very good. Hindi lamang ito tungkol sa gobyerno, kundi ito'y tungkol sa bawat isa sa atin. Ang tunay na pagbabago ay hindi mangyayari kung walang pagkakaisa sa bayanang Pilipino. Upang may sa katuparan, kailangan natin itaguyod. Una, edukasyong nakasentro sa pagbubog ng makabansa o makabayang mag-aaral. Ikalawa, ang matalinong paggamit ng teknolohiya para sa kabutihang panlaban.
Ikatlong, mas matibay na ugnayan sa iba't ibang panig ng sektor ng lipunan. Ikaapat, mas inclusive na ekonomiya na nagbibigay ng oportunidad sa lahat. Sa magitan ng mga ito, unti-unti natin mabubuo ang isang mas maunlad, mas patas, at mas nagkakaisang bansa. Ngunit higit sa lahat, ang ating pagkakaisa ang magsisilbing pundasyon ng isang malatag na bagong Pilipinas. Mga minamahal kong mag-isip pagtapos, hindi posible ang pagkakaisa kung tayo mismo ang mag-isimula nito. Kaya nyo bang magsimula from this day forward? Okay, thank you. Huwag kayong maghintay ng pagbabago mula sa iba. Maging bahagi kayo ng solusyon, hindi ng problema. Tayo magiging tagapagdala ng liwanag sa madilim na bahagi ng ating lipunan. Tayo magiging lakas ng bagong Pilipinas. Kayo ang magiging lakas ng bagong Pilipinas. Bago ko tapusin ang aking pananalita, isang paalala lamang. Lagi ko itong sinasabi kapag gumawa ako bilang isang guest speaker. Pakitandaan lang po ninyo, aside sa unang mantra na huwag ninyo ang sikreto ng tagumpay, huwag ninyong paluluhain ang inyong magulang. Kasi pag hindi nyo pinaluha ang inyong magulang at hindi nyo binigyan ng anumang sakit, sigurado na ang tugatog ng tagumpay. Another reminder is this one. Both success and failure are good teachers. Maging handa kayo na ang bawat desisyon at aksyon ng inyong gagawin ay palaging mayroong dalawang posibleng resulta. Pwedeng success, pwede rin namang failure. Ang tagumpay at kabiguan ay parehas na pagpapala dahil parehas silang mabuting guro. Again, ang failure at success ay parehas na mabuti dahil parehas silang mabuting guro. Success should teach us to be more grateful and humble. That's why patuloy akong nagpapasalamat kay Sir Dili-Dili kung saan man ako patungo, kung ano man ang meron ko ngayon, dahil naging malaking bahagi ng aking buhay si Sir Dili-Dili. Failure should teach us to be hopeful and strong. Ang magandang paghahanda sa magiging resulta ng inyong mga gagawin ay ang pagiging bukas na matuto sa iba't ibang uri na inyong maranasan. Sabi nga sa tagline ng success, anong sabi ni Nike? Just do it. Sabi ng Tiffany & Company, believe in your dreams, believe in love. Anong sabi ni ng Discovery Channel? Explore your world. Sabi ng Banco de Oro, we find ways. Sabi ng Toyota, let's go places. Sabi ng Apple, think different. At sabi ng Meralco, may liwanag ang buhay. Be ready to trust God in everything. Ang sabi sa Isaiah 55:8 and 9, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways. Iba't ibang pamamaraan ng Diyos, isa sa atin. Kapag hindi niya binigay sa iyo ang tagumpay na inaasahan ninyo, binibiti mo, ibig lamang sabihin na may mas magandang plano sa iyo ang Diyos. Faith is always a good preparation and response to
failure, and success. What is the key? Faith. Faith is always a good preparation and response to both failure and success. You are now ready to face the challenges, to face the world. Good luck and God bless graduates of 2025. Mabuhay kayong lahat! Mga mag-aaral, ika nga ni Dr. Quintos, bilang kabataan, may kakayahan kayong baguhin ang takbo ng lipunan. Sadya nga kayong mga kabataan ang henerasyon ng pagbabago. Muli, palakpakan natin ang tagapangasiwa ng programa sa edukasyon, Aralin Panlipunan, Dr. Emily R. Quintos. Sa pagkakataong ito ay muli natin tinatawagan sa entablado ang ating punong guro, Dr. Rolando P. Diridini, at katuwang na punong guro sa Senior High School, Ginoong Adalbert S. de la Cruz, upang igawan ang tagay ng pagpapakilala sa ating panauhing pandangal. Hayaan ninyong basahin ko ang nilalaman ng tagay. Katibayan ng pagkilala ay itinawag kay Dr. Emily R. Quintos, tagapangasiwa ng programa sa edukasyon, Aralin Panlipunan, bilang pagkilala sa kanyang makabuluhang kontribusyon bilang tagapagsalita sa ika-4 na pitong seremonya ng pagtatapos ng TALZA National Trade School. Ibinigay ngayong ika-15 araw ng Abril taong 2025 sa TALZA National Trade School, TALZA, Cavite. Inagdaan Dr. Rolando P. Diridini, punong guro 4. Hindi magiging buo ang araw na ito kung hindi tayo tatapos sa pinakamahalagang bahagi ng ating seremonya, ang pagtatampo at pagkumpirma ng magsisipagtapos. Sa pagkakataon ito, nais namin tawagin ang ating guro, Dr. Rolando P. Diridini, para sa pagtatampok ng mga magsisipagtapos. Amin din inaanyayahan ang ating tagapamanihala ng mga paaralan, Dr. Rosemary Torres, CESO 5, na gagampanan ni Dr. Emily R. Quintos, tagapangasiwa ng programa sa edukasyon, Aralin Panlipunan, para naman sa kumpirmasyon ng magsisipagtapos sa araw na ito. Magalang-galang na tansalay na kamasipang kaming masipunan ng Emily Quintos. Nararangal ko i-pahayag sa inyo, i-harap sa inyo ang unang paslan, ang 2026 na batang magsisipagtapos sa TALZA National Trade School ngayong taong panunuang 2024-2025. Sa under ng Science and Technology, Engineering and Mathematics, 100 Accountancy, Business and Management, 100 Humanities and Social Sciences, 300 Industrial Arts, Electrical Installation and Maintenance, 4. Industrial Arts, Mechatronics, 27. Home Economics, Hospitality, 136. Information and Communication Technology, Computer System Services, 113. Ang tagpo ng Enhanced Work Immersion, 4.
may kabuuang 1,017. Kasiya-siya po nilang natapos ang pinakailangan o requirement sa pagtatapos ng curriculum ng sekundarya na itinakda ng Pagawara ng Edukasyon, Republika ng Pilipinas. Hinihingi ko po ang pagpapatunay at pagpapatunay ng kanilang pagtutulong. Batay sa pagpapatunay ng inyong punong guro, Dr. Rolando Dilidili, nagkasiya-siya ninyong natapos ang pang-sekundarya curriculum na itinakda ng Pagawara ng Edukasyon para sa mga paaralan ng Republika ng Pilipinas. At sa bisa ng kapangyarihang pinagkaloob sa akin ng tagapamanihala ng mga paaralan sa ngayon ng Cavite, Dr. Rosemary D. Torres, aking pinag-itibay ang inyong pagkatapos ngayong 15 ng Abril 2025 sa mataas na paaralan ng Tansa Trade School. Kalakip ng pag-itibay na ito ay ang pagkakaloob sa inyo ng sertipiko ng inyong pagtatapos. Pinabati namin kayong lahat at kasiyanawa kayo ng buong may kapal. Ready to move yourself. Congratulations. Pwede na yan. Mga nagsipagtapos, dumating na ang sandaling matagal na ninyong hinihintay. Ang bunga ng inyong sipag at disiplina ay aanin na. Sa pagkakataong ito, inyong tatanggapin ang inyong pinakamimiti at ibayan ng pagtatapos. Hayaan niyong basahin po ang nilalaman ng katibayan. Republika ng Pilipinas, Kagawaran ng Edukasyon. Rayon 4A, Calabarzon, Division ng Cavite. Tanza National Trade School, Tanza, Cavite. Pinatutunayan nito na si ay kasiyasiyang nakatupad sa mga kinakailangan sa pagtatapos ng senior high school. Batay sa pinatatak na programa sa edukasyon, teknikal, vokasyonal, na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa pampublikong mataas na paaralan, teknikal, vokasyonal. Dahil dito, siya ay karapat-dapat na tumanggap nitong diploma. Inagdaan sa Tanza, Cavite, Pilipinas nitong 15 ng Abril noon 2025. Firmado, Rolando P. Dilidili, Guro 4. Dr. Rosemary D. Torres, Seso 5, pansangay na tagapamanihala ng lalawigan ng Cavite. Tumayan natin ang pagkawad ng katibayan ng pagtatapos. Makakasama na nagsipagtapos sa pagtanggap ng katibayan ang kanilang magulang at kasama pa rin sa paggawad ang minamahal nating mga haligi ng ating institusyon. Ipabot natin lahat ang ating taos-pusong pasasalamat. Kasabay ng pagkawad ng katibayan ng pagtatapos, ay sasambihin na rin ng gurong tagabayo ang mga natatanging pagkilala ng ilang mga mag-aaral. Kabilang dito ang mga may karangalan, may mataas na karangalan, may pinakamataas na karangalan at ilan pang mga espesyal na pagkilala. Ang may karangalan ay igagawad sa mga mag-aaral na may pagkalahatang markang 70 hanggang 74. Ang mga mag-aaral na may karangalan ay makakatanggap ng tansong medalya. Samantala, ang may mataas na karangalan ay igagawad sa mga mag-aaral na may pagkalahatang markang 75 hanggang 77. Ang mga mag-aaral na may mataas na karangalan ay makakatanggap ng pilak na medalya. At ang may pinakamataas na karangalan ay igagawad sa mga mag-aaral na may pagkalahatang markang 78 hanggang 100. Sila ay makakatanggap ng 7 medalya. Narito na ang mga nagtapos sa taong panunuan 2024 hanggang 2025 mula sa pangkat ng agham teknolohiya, inhenyeriya at matematika o STEM na pinamumunuan ng kanilang pituro ng pangkat asignatura, Dr. Evelyn D. Tonino.
After it, oo. Isang lakaran na lang. Ikinararangal ko pong ipakilala ang mga mag-aaral na nagsipagtapos sa agham, teknolohiya, inhinyerya at matematika ng Pangkal Ptolemy na pinangungunahan ni Von Sergey M. Antonin. John Paul P. Dumagan. Parangal Pinuno. At may karangalan. Jemuel S. Epa. May karangalan. Amiel A. Evangelista. May karangalan. Gerard D. Fermaran. Parangal Pinuno. At may karangalan. Errol James B. Imbao. May karangalan. Yuri C. Jimenez. May karangalan. Nauto Lagarde. May karangalan. Ron Christoph M. Lamsen. Parangal Pinuno, may karangalan sa magandang pag-uugali at may karangalan. Ronnie D. Magkale. Samuel Joshua A. Magnaan. May karangalan. John Michael C. Metrio. May karangalan. Hanson L. Montera. Gabriel H. Obregon. May karangalan. Stephen Carl R. Pacheco. Ian A. Postre. May karangalan. John Kenneth V. Rocha. May karangalan. Juan Miguel Roldan. Parangal Pinuno, espesyal na pagkilala, 7th Place Best TV Production, Division School Press Conference, TV Script Writing and Broadcasting Filipino, at may karangalan.
John Kenneth C. Tacobi. May karangalan. John